Hello mga kapyangi, magpipiknik nga pala ako ngayon. Pero bago ang lahat, magpakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Piang, isang OFW dito sa Singapore. Ngayon, naisipan ko magpiknik sa tabing dagat, malapit lang sa amin. Nag-take out na nga din pala ako ng McDo at kakainin ko ito sa tabing dagat. Nag-decide na din nga pala ako na mag-bike na lang kasi mas mabilis makapunta doon kung mag-bike ka. So ayan, pipili tayo ng bike dito guys at nakikita ko na yung gusto kong bike, yung green. Your trip has started. Please check for any damages before you arrive. Please block the bike by pressing the lock button on the app. We have arrived at a designated parking area. Plano ko kasi mag-review kasi malapit ng exam ko. Yes, mga kapyangi, tama ang narinig nyo. Nag-aaral ako habang nagtatrabaho dito sa Singapore. Kailangan natin kumayod. Ayan na yung mga bit-bit ko guys. Oh, yung trapal, McDo, at yung reviewer ko, at yung drinks. So, ready na tayo guys. Ayan is And yes, mga kapyangi, nag-aaral ako ng nursing aid dito sa Singapore. Ipag-pray nyo ako mga kapyangi na sana matapos ko to at makagraduate. Bago nga pala ako nag-decide na bumalik dito sa Singapore, nag-business muna ako sa Pinas. Nung una, maganda ang takbo ng business ko until nagka-problema at na-down. So, back to zero talaga. Plus, malaki pa ang need ko na i-refund at bayaran. Kasi maraming mga nangungutang na hindi nagbabayad sa akin. Sana all. So, lugmok talaga ako. Sobrang depressed ko as in. Pero, nagpatuloy pa rin ako. Mga kapyangi, iniyak ko lang lahat. At nagplano ulit paano bumangon. Ganun talaga ang buhay. Parang life. Kaya ito, naisipan ko mag-abroad ulit. Sa awa ng Diyos, nilagay ako sa mga mababait na amo. Lagi nilang sinusuportaan ang mga trip ko sa buhay. Thank you, Lord. Alam niyo mga kapyangi, wala talaga akong balak tapusin hanggang diploma tong nursing aid na kinuha kong kurso. Balak ko lang talaga tapusin ang basic for certification lang kasi okay naman ako sa work ko eh. Wala na akong balak na mag-change career. Matanda na tayo dyan. Okay na sa akin yung masaya na ako. At proud ako sa sarili ko kasi ang dami kong pinagdaan ng unos sa buhay, lalo na sa financial, pero nagpatuloy pa rin ako hanggang ngayon, still kicking pa rin, lumalaban pa rin, strong tayo eh. Walang di kakayanin, basta magtiwala lang tayo kay Lord. 'Di ba mga kapyangi? So andito na ako ngayon sa tabing dagat. Alam nyo mga kapyangi, hindi porket may mga utang tayo o may mga problema tayo sa buhay at meron tayong mga hindi pa nababayaran, hindi na tayo pwedeng sumaya, di ba? Paano natin malampasan ang mga problema kung lagi tayong malungkot at magmukmok sa gilid? Laban lang tayo sa buhay, huwag tayong sumuko agad. Life is precious. Masaya mabuhay, masarap mabuhay. Doon tayo sa positive side, huwag tayong magpatalo sa lungkot, sa mabigat na problema, at sa mga iba pang mga pabigat sa buhay. Kung sobrang hirap na talaga, pause muna, pahinga muna, pero hindi tayo susurrender. Kaya sa mga taong katulad ko na dumaan sa matinding pagsubok, huwag kayong mawala ng pag-asa. Magdasal tayo at sabayan ng kilos, hindi tayo pababayaan ni Lord. Kasi naniniwala ako na hindi sukatan ng halaga mo ang laman ng iyong bulsa. Maaaring dumaraan ka ngayon sa kakulangan at pagsubok sa pera, ngunit tandaan na ang bawat paghihirap ay may katapusan. So patuloy kang magsikap, patuloy lang tayong magsikap mga kapyangi. Huwag mawalan ng pag-asa at maniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Ang pera ay maaaring maubos, ngunit ang lakas ng loob, sipag at pananampalataya ay kayamanang hindi kailanman mawawala. Kapag kapos sa pera, huwag kapusin sa pag-asa. Ang mahirap na araw ay hindi panghabang buhay, kaya laban lang tayo mga kapyangi, kaya natin yan.
O siya, mga kapyangi, hanggang dito na muna. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking mini vlog. Sana meron kayong natutunan sa akin. At comment kayo sa baba to share your side of story din. Alam ko, marami din akong matutunan sa inyo. Bye for now, mga kapyangi. See you on my next mini vlog. Bye! Thank you!